Pinapalitan ko nga pala ng shock si Magenta. Ang feeling ko kasi parang gumagewang siya pag ginagamit ko. At pagkatapos palitan ng shock ay nagpa-change oil na rin ako. Pero bago mangyari yan ay lumabas ako ng bahay. Day off ko kasi ngayon kaya naman naalala ko na hindi ko pa pala napapa-change oil si Magenta. Kaya naman pupunta ako ngayon sa motor shop para mapa-change oil ko na siya. Mahirap na kasi baka matuyuan pa siya ng langis. At pag nangyari yun ay nako, matutuyo din ang wallet ko. Charis! Kaya naman kahit tanghaling tapat, ay buti pa yung tanghali tapat, ay lumarga na ako papunta sa motor shop. Dito lang din pala to sa may loob ng subdivision. Ay sus, parang hindi naman. Sobrang lapit lang nito sa bahay kaya naman mabilis ako nakarating dito. At pagdating ko nga dito ay sinabi ko sa kanila na parang gumagewang yung gulong ko sa likod habang ginagamit ko to. Ay, baka dancer. Kaya naman nung napag-alaman namin na siya ang may problema kay Magenta, ay bumili na rin ako ng KYB shock. At bumili na nga rin pala ako dito ng langis na gagamitin pang change oil kay Magenta. Ay, big time! Ang akala ko talaga pag may motor ka ay talagang makakatipid ka. Yun pala ay mapapamura ka. Charis! Pero sa tingin ko naman ay okay lang to. At deserve naman ni Magenta na gastusan ko. Dahil sa loob ng 6 na taon namin magkasama ay iningatan niya ako. Kaya naman siguro tama lang na siya naman yung ingatan ko. Ay, pagkakasweet naman talaga. Ikakabit na nga pala ni Kuya yung bagong shock kong binili. At meron nga rin pala tong pring sticker ng KYB. At nang maikabit nga nila yung bagong shock kong binili, ay napansin kong bagay na bagay pala ito kay Magenta. Ay, bagay! At pagkatapos nga nilang palitan ng shock si Magenta, ay ibinalik na nila agad-agad yung mga pairings nito. Bago ang sumunod na ginawa ni Kuya, ay lalagyan na niya ng langis si Magenta. Kailangan ko kasing ma-maintain lagi ang pag-aalaga ko kay Magenta. Oy, maintain English yun ah! Siya lang naman yung kasama ko lagi sa pagtatrabaho. Kaya naman sobrang laki talaga ng tulong niya sa akin araw-araw. Kaya naman hindi ko talaga siya pinapabayaan pagdating sa maintenance niya. Minsan nga nakakalimutan ko ng maligo dahil sa pag-aasikaso ko sa kanya. Charis! At matapos nga ang ilang minutong pag-aantay ko ay natapos na nilang gawin si Magenta. Pero napagpasyahan ko na bago ako dumiretso pa uwi ay dadaan muna ako sa tindahan nila Mami. Sobrang init kasi ng panahon kaya naman dadaan muna ako sa tindahan nila. Uhaw na kasi ako kaya naman bibili muna ako dito sa kanila ng palamig. Pero syempre dahil negosyo to kailangan bayaran ko to. Ay, napaka-supportive naman pala. At pagkatapos ko nga palang uminom ng palamig, ay dumaan na rin pala ako dito sa karinderya para makabili ng lunch namin ni Jane. Tanghali na rin kasi pero hindi pa kami kumakain. Kaya naman naisip ko na bumili na lang ako ng lutong pagkain namin. At syempre, para hindi na rin ako mahirapan kung anong ulam ang lulutuin ko. Pag tinatanong ko naman kasi si Jane kung anong ulam ang gusto niya, ang sagot niya sa akin lagi ay yung masarap. Ay, sana all masarap. Eh, ang kaso mo naman, pag sinasabi niyang masarap, yung sarili ko yung naiisip ko. Charis! At pagdating ko nga pala sa bahay, ay nahiga muna ako saglit habang naghahain si Jane ng pagkain namin. Sobrang lamig kasi dito sa loob ng bahay kasi nakabukas yung air condition. Air condition buong buo. At nang matapos maghain si Jane ng pagkain namin, ay kumain na din kami. At hanggang dito na nga lang pala ulit at maraming salamat sa pagsama. Bye-bye!